Pinag-an ng Philippine National Police, PNP, ang pagsasampa ng kasong sibil laban sa embattled dismissed cop na si Wilfredo Gonzales dahil sa hindi pagbabalik ng separation pay na natanggap niya sa kabila ng pagkakatanggol sa serbisyo ng pulisya. Si Gonzales ay na-dismiss sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2018. 2 taon matapos siyang magretiro nang umabot sa mandatory retirement age na 56 kung saan nakuha niya ang kanyang separation pay. Ang kanyang pagkakatanggol sa trabaho, na nag-ugat sa isang insidente ng paghahakot ng baril na kinasangkutan niya noong 2006, ay humantong sa pagka-retroactive ng kanyang mga benepisyo. Sa isang press conference sa Camp Crame, sinabi ni Brigadier General Nino David Rabaya, Director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, PRBS, na kinakailangang ibalik ni Gonzales sa PNP ang humigit kumulang 588,000. Pinag-an ng Philippine National Police, PNP, ang pagsasampa ng kasong sibil laban sa embattled dismissed cop na si Wilfredo Gonzales dahil sa hindi pagbabalik ng separation pay na natanggap niya sa kabila ng pagkakatanggol sa serbisyo ng pulisya. Si Gonzales ay na-dismiss sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2018. 2 taon matapos siyang magretiro nang umabot sa mandatory retirement age na 56 kung saan nakuha niya ang kanyang separation pay. Ang kanyang pagkakatanggol sa trabaho, na nag-ugat sa isang insidente ng paghahakot ng baril na kinasangkutan niya noong 2006, ay humantong sa pagka-retroactive ng kanyang mga benepisyo. It's basically the terminal leave or leave credits niya yun. Nakatanggap din siya ng 3-year lump sum pension simula 2016 hanggang 2019 pero nang matanggap ng PRBS ang dismissal order, hindi na ito na-activate ang monthly pension niya na magsisimula sana noong 2019. So basically, hindi na siya tumatanggap ng pension from us, he said. Sinabi ni Rabaya na nakikipag-ugnayan na sila kay Gonzales, nagpapadala sa kanya ng mga liham na humihiling na ibalik ang pera, mula pa noong 2019 ngunit wala pa silang nakuhang tugon mula sa kanya. As a matter of procedure, inihahanda na namin ang demand letter para ibalik ni Patrolman Gonzales ang pera, aniya. Magsasagawa kami ng civil action laban sa kanya. Na-refer na natin ito sa ating legal then civil action will be taken against him kapag tumanggi siyang ibalik ang halaga, he added. Kasalukuyang nasa mainit na tubig si Gonzales matapos itong masangkot sa viral na alitan sa isang siklista sa Quezon City noong ika-28 ng Agosto. Tinamaan niya sa ulo ang siklista at bumunot pa at kinasa ang kanyang baril. Sinabi ni Gonzales na naayos na nila ang usapin sa isang himpilan ng pulisya. Nabatid na binayaran ng siklista si Gonzales ng P500 para sa mga pinsala sa kanyang sasakyan sa pakikipag-ayos. Nahaharap ngayon si Gonzales sa kasong alarm and scandal na inihain ng Quezon City Police District. Binawiri ng PNP Firearms and Explosives Office, FEO, ang License to Own and Possess Firearm, LTOFP, Firearm Registration, FR, at Permit to Carry Firearms Outside Residence, PTCFOR, ni Gonzales. Naglabas din ang Land Transportation Office, LTO, ng 70 araw na preventive suspension sa driver's license ni Gonzales habang nakabinbin ang investigasyon sa usapin. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay maglulunsad din ng pagtatanong sa usapin. Samantala, nahaharap sa reklamo sa Quezon City People's Law Enforcement Board, PLEB, ang mga pulis na rumesponde at dumalo sa insidente. Sinimulan ng QC-PLEB ang pagsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente sa utos ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang pagsisiyasat ay naglalayong tukuyin ang mga lapses na ginawa ng pulisya sa panahon ng pag-aayos ng kaso. Ako si Gia Adeline mula sa Pinoy Current Events. Nag-uulat.